Walang picture dito. Wala. Pangangit ah. Para sa itong nanonood. Para sa itong nanonood. Take 3. Okay. Para sa itong nanonood, meron akong tanong sa'yo. Kaya mo bang mamatay para sa makakasala? Para sa itong nanonood, meron akong tanong sa'yo. Kaya mo bang mamatay para sa ibang tao? Ay, nakabilas. Para sa itong nanonood. Para sa itong nanonood, mahirap talagang gawin yan. Ay, ang gulo. Sayang, 2 minutes na, nakakaano. Saan? Sinama pa yung ano? Yan! Hindi mo kasi guys, ganyan natin. Wala na, no? Yan, ang hirap naman ito yan. Tayo, may pala mo ba? Ano niluto nyo? Adobo kita. Dapat mukhang dito. Hindi naman pala mo tayo. Adobo kita. Padaglit ako. Thank you so Hindi ko iwan ng sito. Kasi nga ba ng mo? Hinlalaki. Hindi tayo sabila. Bin, nakasando talaga ka. Ay, sorry. Ay, Nagluluto kami ngayon. Habang nagluluto kami, may gusto akong i-share sa inyo. Wow, angas. saan yun to? Nang mali yung sinabi ko. Saan yung black pepper? Saan yung hiwain ko kung toko? Bibili na naman ako. That's your role. Wala. Mag-base ka muna ng ano. Babanggang ka sa bibili. Wag natin mo muna yung manok ha, ma'am. Talaga yung balat ni ate din. GG. Wala nang cutting board ko Tingnan ko dyan. ano, tingnan ko ng ano. Ay, ang good thing. Dito ka sa Toko Third. Kung niluluto na, be. Gunting? Good thing. Ay, hindi ba? Asan mo gunting ko Ayun na yung blue. Ay, ito. Tapos Toko ay ano, dito ka luto ka Toko. Ay, Becca. Amoy ano. Alam mo, Jun. Saan yung cutting board? Dyan. Ay, hiwain mo. Cutting board. Hiwain mo. Toko ah. Ate, hiwain na, be. Hiwain na lang, be. Niluluto na. Ah, magpiprito. Yes. Yes, Yes. po. Yes po, 30 po. Sobrang dami ng sitaw na ito. ito. Kausapin ko. Ba't ang dami sitaw? Oh. Ay, cut niya yung video ah. Cut niya yung video bago niya i-post. Kasi may sasabihin ako sobrang ganda. Na kailangan ni ate dyan. Anong ano ko dyan? Spatula ba? May ano kayo pwede sa strainer. Sige ko nga. Strainer na bakal? Yes. Okay. Luto pa, siguro. Ha? Okay. Kiss me. Ah! Kiss me. Ah! Amin na. Ang bigat, hindi. I mean, ano, excuse me. Ito na sa dyan. Kukuha kasi ako nun. Huwag ka tumawa. Nakayati Jane po. Iyak ako. Huwag kang umiyak. Iyak ako. Raven. Yan. Ay, bastos ko. Sakit na. Kukuha sa camera yung pagka. Tingnan mo yung ano, kumakas ng mantika. Normal lang yan. Ang dami yung inaarte-arte kapag niluluto kayo. Asahan ang mangyayari talaga yan. Hindi sanay sa mantiga eh. Pero actually, di ba, mantika pa rin nakapaso sa'yo, umaaray ka na. Paano pa kapag impyerno? Wala na. Hindi naman ako mapupunta sa impyerno eh. Bastos yun. Enjoy ka lang.
Punta ko sa langit eh. Press down. Hmm? I want it to be crunchy kasi. Sa tingin nyo, bakit kaya siya sure na makapunta siya sa langit? Dahil ba siya ay isang mabuting tao? Halata nyo naman, di ba, siya po ay hindi isang mabuting tao. Sa pananalita niya pa lang. So, kung ganon, paano niya po nasasabi na siya po ay confident na makapunta sa langit? Kayo po ba? Sa tingin nyo, paano po makapunta sa langit? Siyempre, di ba isipin nyo, magpapakabuti akong tao. Susundin ko yung inutos ng Diyos. Sorry. Ano ba yung mga inutos ng Diyos sa atin? Yung 10 Commandments, kunyari. Takot nung talpik ka. Unang-una, honor God and then your Bakit parents. ikaw may Tapos, huwag magmura, huwag magnasa. Pero, Ouchie! actually, kahit sundin mo yung 10 Commandments na yun, hindi ka maliligtas. Kasi, inwardly, you are still rotten. Dahil pa lang dito. Ayon po sa Romans 3:23, no? Aba yun, napasok talaga ako. Wait lang, Raven. Huwag mo na lahat ng tita. Okay na yan? Na, Tingin. Nagkukusa na nga. Ouch! Tingin. tuloy mo nga, Raven, Oh, napasok yan ako. mo na. Wait lang. Ayon po sa Romans 3 verses 23. Verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ano nga po ba ibig sabihin ng verse na yon? So, yung tinutukoy po nun is tayo bilang yung estado natin bilang mga tao sa paningin ng Diyos. Sa paningin po ng Diyos ay lahat po tayo ay fallen short of His glory. Ibig sabihin lang po nun, wala po tayo sa kanyang glory. Hindi po tayo under His grace. Ay, bastos. GG na. If we are not under His grace, then what are we under? Then, syempre, we are... Under the table. Under the house? Ang sarap. We are under His wrath. Wow, ang daming chefs! Yes, so... Chef, sorry. Chef for Epstein. Ang daming sita! Chef for Epstein. Yes. Ay, lala. Example po ng Romans 3:23. Yan yung pinakamaganda. Okay, namamatay po kasi ito. Tapos... Sabi ka ba? Nandun Gusto po mo sa tuloy? loob. Yung pagkain ng ano, ng mga... Nasa ka ba natapos? Lang youth po. Romans Yan. 3:23. Kaya po kahit sundin po natin yung 10 commandments, hindi po natin yung masusunod lahat all the time. Kasi ang standard po ng Diyos Diyan na. para tayo po ay makapunta sa langit is wala po tayong kasalanan. Kahit isang tuldok lang ng kasalanan is dapat wala po tayo. Otherwise, hindi po tayo makakapasok sa langit. Ganun po ang standard ng Diyos. Eh, Tunay eh. syempre, kahit ako aminado ko na hindi ako all that, ay Mabilis lang hindi ko nasusunod yung 10 commandments, like, palagi. So, dun pa lang. May binigay pang 611 other laws sa Old Testament na kailangan sundin para makapasok sa langit. So, imagine how impossible it is. Imagine how impossible it is na tayo po ay makapasok sa langit. So, ano ngayon? Ano ngayon? Dahil sinasabi ng Bible na wala ni isa sa atin na kayang makapasok sa langit to our own good works. Kasi nga, di ba tayo ay hindi nga mabuti in ourselves, hindi tayo mabuti. So, ano ngayon? Ano pong pwede natin gawin para tayo ay... Ice, mga kapatid. Yung mga tins po. Opo, yung mga babae. Ay, sitaw pa pala yan. Kanina yung sitaw na yan sa inyo? Opo, ulam po namin. Pang mayaman. Hindi ko be. Ngayon, ano pong pwede natin gawin? Dahil sabi nga ng Bible, walang ni isang makakapasok sa atin sa langit through our own good works, di ba? Wait, So- hindi yung ano mo dito. Ay, Raven, ano yung mga tutok ko? Dito dyan, hindi pa yun luto. Hindi, I mean haluan ulit. So ano po, Basta na to, Raven? ano po pwede natin gawin? Hindi pa. Sabi sa Bible, sa John 14 verse... Hindi ako pag nagluluto. Mag-share naman ako ng gospel ka dyan. Sabi po sa John 14:6, pero bago ko po banggitin yung verse, for context po, si Jesus po ang nagsasalita dito, no? Sabi po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, ayun, yun po yung si Jesus na po mismo nagsabi, siya po na anak ng Diyos, na siya po yung daan para tayo po ay makapunta sa presensya ng Diyos Ama. And how exactly do we apply this? Paano po natin paano po ba natin maano to?
So, sabi po ni Jesus, ang kailangan lang po natin gawin para po tayo ay makapasok sa langit is trust, Tama. is repent of our sins and then trust. Nakikinig ako, kuya. Ang ingay nga nito, hindi kahit nakikinig. Repent of our sins and trust in Jesus. Yun lang po yung tanging daan para tayo po ay makapunta sa langit. Ay, naku naman si Raven! Kaya, not by your own good works, but through the blood of Jesus Christ. Kasi if hindi ko lingi sa inyong kaalaman, si Jesus po ay namatay sa cross para sa atin. Pumunta po siya dito, nagkatawang tao po. Siya na Diyos anak, nagkatawang tao dito sa mundo na ito. At sinunod yung lahat ng 610 laws and then including the 10 commandments. Para po in that way, siya po ay maging maituring na walang kapintasan sa mata ng Diyos, and siya po ay maging blameless and perfect sacrifice po no para sa atin. So, sabi po sa Corinthians, Pa? Kuchilyo. Kuchilyo daw, Sam? nakalimutan ko na yung verse. Sa Corinthians, yung great exchange. Corinthians ba yan? Peter yun. First Peter. Great exchange? Hindi yan First Peter. First Corinthians yan. Ay, nako talaga. Wala hula. Nasalita ko yung blessed be the one who banner of our Lord Jesus Christ. Blessed be Okay na to. God. Kayang tumbasa. O Diyos ng katarungan at kahit minsan Better day. Ikaw ano, singer? Guys, finally ma-ordain na siya. Ay, ko-commission na siya. Grabe yung pogi ni Tito Let. Real. What's with this? What's this for? Grabe yung pogi ni Tito Let. For the expulsion of the mermaids in our home church. Sino mag-keyword mamaya? Namely the one, ha? Sino mag-keyword mamaya? sa atin at sa Voice of Hope Christian Church. Sabi nga po kanina ni Pastor Andy, itatalaga po natin sila sa Panginoon na siyang pinakapunan ng kapulungan nito. At syempre, ng Diyos na kayo maging pastor sa Voice of Hope Christian Church, aming kinikilala ang ginawad sa inyong mga kaloob ng Banal na Espiritu at ang inyong natatanging kakayanang mamuno. Nagpapasalamat kami sa inyong malugod na pagtanggap sa tungkulin ito. Ngunit, hinahamon rin namin kayo na ialay inyong pinakamainam na handog sa Diyos, sa Kanyang mga hinirang at sa Kanyang iniatang na paglilingkod sa sangkatauhan. Inaasahan ng kapulungan ito na kayo, Pastor Samuel S. Carbonell at Pastor Lester Y. Carbonell, ay magiging mabuting halimbawa para sa lahat.
sa isip, sa salita, sa gawa, at sa pananampalataya. Mamuhay kayo ayon sa pamantayan ng Diyos at sikapin niyong makilala ng iba si Kristo sa pamamagitan ng inyong mga patotoo at ng inyong mga gawa. Nangangako ba kayo sa harap ng Diyos at ng kapulungan ito, magagampanan ninyo ng buong puso at walang pag-aalinlangan ang responsibilidad na nakaatang sa inyong balikat bilang mga pastor ng Voice of Hope Christian Church? So ngayon, darapin po tayo sa inyong panunumpa. Maaari pong itaas ang inyong kanang kamay. And please repeat after me. Ako, state your name, na tinawag bilang pastor ng Voice of Hope Christian Church, ay nangangako sa tulong at gabay ng banal na Espiritu na ako'y magiging mabuting halimbawa para sa mga kapatiran bilang pagtalima sa ginawang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo, na ako'y mamumuhay ayon sa salita ng Diyos, na ako'y maglilingkod sa katawan ni Kristo, at gagawin ng lahat ng aking makakaya upang ang Voice of Hope Christian Church ay mamuhay sa pag-ibig at kapayapaan, na ako'y magsisikap upang magtagumpay ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng mga programa at proyekto ng Voice of Hope Christian Church. Tulungan nawa ako ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At mamaya po sasabihin ko kung ano yung ang inyong pong bahagi. Tagapanguna, ang mga anak ng Diyos, matapos ninyong marinig ang pagtawag ng Diyos sa lingkod na ito, o sa mga lingkod po na ito, sa inyong harapan, kayo po ba ay nangangakong susuporta at sasama o lalakad ng sasama sa inyong mga pastor sa tapat na pakikipag-ugnayan, kongregasyon? Opo. Kayo po ba ay nangangakong ipapanalangin ang inyong mga pastor nang siya'y pagkalooban o sila'y pagkalooban ng karunungan, lakas, kabanalan at katatagan sa kanilang paglilingkod, kongregasyon? Opo, sa biyaya ng Diyos. Kayo po ba ay magbibigay ng paggalang at pagpapahalaga sa inyong mga pastor bilang lingkod ng Diyos, hindi dahil sa pansariling kapakinabangan, kundi alang-alang kay Kristo na tumawag sa kanila? Opo, sa biyaya ng Diyos. Kayo po ba ay makikipagtulungan sa inyong mga pastor nang may pagkakaisa, iiwas sa pagkakabaha-bahagi, chismis o alitan, at magsusumikap sa kapayapaan at pagtitibay ng isa't isa? Opo, sa biyaya ng Diyos. Kayo po ba ay aktibong makikibahagi sa buhay at misyon ng church o ng iglesia gamit ang mga kaloob upang pagtibayin ang katawan ni Kristo? Opo, sa biyaya ng Diyos. Kayo po ba ay magbibigay ng lakas ng loob sa inyong mga pastor sa panahon ng kagalakan at maninindigan kasama nila sa panahon din ng pagsubok, at susuportahan ang inyong mga pastor na tuparin ang kalooban ng Diyos para sa church, at gayon din susuportahan maging sa pinansyal upang makapaglingkod sila ng may kagalakan? Opo, sa biyaya ng Diyos. Kayo po ba ay maninindigan sa katotohanan at katuwiran sa loob ng iglesia, magsasalita ng katotohanan na may pag-ibig at lalakad sa kabanalan kasama ng inyong mga pastor? Opo, sa biyaya ng Diyos.
Ngayon, bilang isang kongregasyon, sa ilalim ng Diyos, kayo po ba ay pumapasok sa tipanang ito? Hindi lamang sa inyong mga pastor, kundi higit sa lahat sa harapan ng ating Panginoong Diyos? Opo, sa biyaya ng Diyos. Maraming salamat po. Makakaupo na po ang lahat. Impress ng Panginoon. Ibig sabihin, mas lalong lalawig ang paghahari ng Panginoon sa pamamagitan ng ating dalawang pastors na ating iko-commission. Sila po ay gagamitin ng Panginoon bilang bibig at upang marami ang makaunawa sa mabuting balita po ng kaligtasan. At para magawa po nila ang preaching of the gospel, kailangan po natin silang ipanalangin at suportahan. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa po ng langit at lupa, nung hinubog mo, Panginoon, si Pastor Samuel at si Pastor Lester sa sinapupunan ng kanilang mga ina, hinagdahan niyo na po, Panginoon, ang nakatakdang araw na ito, na sila po ay inyong pinili upang magbahagi ng inyong salita sa mga lugar na hindi pa po nila, Panginoon, napuntahan o nalaan sa kanila pong mga buhay. Hindi lamang po sila ang iyong tinawag, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang asawa at ang kanilang mga anak. Panginoon, dalangin po namin na maging malinaw po ang inyo pong pagkatawag sa kanila. Dalangin po namin na lalo po silang maging masugid sa larangan ng paghahayag ng inyong salita. Kung kayo nga po, Panginoon, ay inusig at hindi tinanggap ang inyong katubuan ng mga Pariseo, Eskriba at tagapagturo ng kautusan, nabitiyak din po namin na marami pong uusig at hindi tatanggap sa kanila. Subalit dalangin po namin na maalala po nila ang araw na ito, na kayo ang sa kanila pumili at nagtalaga. At dahil kayo, Panginoon, ang may panukalang ito, naniniwala kami na kayo rin ang magtutulot ng tagumpay sa kanila at sa kanilang ministeryo, ang kanilang pamilya. Huwag mong hayaan, Panginoon, na ang kanilang pamilya ay mapabayaan, ang relasyon nila sa kanilang asawa at mga anak. Nakakalungkot na ito po pagkaminsan ang nangyayari. Napapabayaan ng inyong mga hinirang ang kanilang mga pamilya. Dalangin namin, O Diyos, na sa pagtaas ng kamay ng konseho, ingatan po nila ang patutuo ng pamilya ng mga pastor na ito. At Panginoon, ngayon pa lang, amin pong hinihiling sa kabanal-banalan mong harapan ang pagluhog ng iyong banal na Espiritu. Kung meron ng aspeto ng kanilang buhay ang nasa kadiliman, o meron silang kahinaan sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang aspeto na yan sa kanilang buhay. At kung meron mang mga tanikala sa paa, kamay, leeg, ngayon ay aming inaalisan ng bisa at pinangahawakan ang mga tanikalang iyan. Diyos, alam po namin na hindi perpekto ang Pastor Samuel at Pastor Lester, at sa pamamagitan po lamang ng inyong biyaya, makikita namin kung gaano kayo kabuti, katapat, at kung gaano kalawit ang inyong pong pagpapatawad. Panginoon, dalangin po namin na pagtagumpayin mo ang pagparoon at ang pagpalini ng aming mga pastor nito. At ang kanilang ipagyayabang ay kung paano mo sila niligtas mula sa kanilang pagiging mga alibugha. O Diyos, marami pong salamat sapagkat hindi ang konseho, hindi ang lumabka, o kung sino pa man ang pumili sa kanila, kundi kayo. At ang inyong pong banal na presensya na hinihiling namin na lumuhog sa kanila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, ang aming ninanais na kanila pong maranasan. Simula ngayon hanggang sa mga susunod pang plano na inyong pong ipapakita sa kongregasyon ito. Marami pong salamat ngayon pa lang sa pagtugon nyo sa aming mga marugdog na panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Church Council. Maaari na po kayo. Barangay Pasong Tamo, Quezon City,
recognize and authorize Samuel S. Carbonell, Lester Y. Carbonell, having been satisfied biblical requirements, has been set apart and called to the gospel ministry of pastor. In recognition by Voice of Hope Christian Church and North Metro Manila Baptist Churches Association on this 19th day of April in the year 2026. Yan. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po. Ako ay lubos na nagagalak. Maraming salamat po, Pastor. Kami ay na-commission. Ang tututual commission nabasa ko yung kay Apostle Paul na kinumission din siya mismo Panginoon. Siya ang pinakatiwalaan at gabi din na gagawin ko yung aking makakaya. Hindi naman ako perfecto. Pero gagawin ko yung best sa tulong ng ating Panginoon. Para din mapaglingkuran ang buong iglesia at ang komunikasyon ng simbahan. Maraming salamat po sa inyo. Pwede po, no? It's a privilege and honor to bring the gospel to our community and sa lahat po ng tao sa naaabot ko po, no? It's a privilege and I'm happy, masaya po ako dahil binigyan po ako ng itong privilege ng Panginoong Diyos, no? Napakabuti ng Panginoon po sa atin, napaka-bless po natin na intindihan po natin na iligtas siya tayo from our dead state, no? Sa buti ng Panginoon, kinaramdam niya sa rin ating pag-ibig. And I pray na tulad po ng oath kanina, I pray and hope, no, na ako ay gabayan po ng Panginoon sa buhay ko. No? I know that I'm perfect. Yung power ko lang po, yung strength ko po is na mumula sa Panginoon. No? So, yun na po. Papuri po sa Panginoon. Ina
a great privilege of ordaining a servant of God, Pastor Narciso Peter Socorro. Noong July 27, 2025, ang Voice of Hope Christian Church ay nagpadala ng letter of request for ordination sa North Metro Manila Baptist Churches Association o NAMAGA. Attention to reverends. Hindi po tayo nag-ordain ng pastor na walang kinakaanibang church. Pangatlo, his calling is confirmed by the local church. Kaya po ang local church na nagre-request ng ordination at hindi po ang mismong pastor. Naipaliwanag po yan ni Pastor Carlos sa ating Constitution and Bylaws. Several functions started in the book of Numbers. Numbers chapter 8. Then be ready to the word of God. So that Acts 13:1-5, binasa natin kanina, isang tagpo sa book of Acts, ang pagkakasugo, kinaberna. Continue to minister to the community and spread God's love. With that, the interviewing panel recommends the ordination of Pastor Nars as requested by Voice of Hope Christian Church. Kami nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Nakita ko po yung kasama ko po sa MCBC. Yes, great joy for us. At ako po, ang nagkakalak ako sa Panginoon kasi yung ano ko pangalay, sabi ko, wag kang mag-asawa ng pastor. Dipod. Kasi very supportive yung dipod. Kaya yung mga anak sumusunod sa gawa ng Panginoon. 41 years na po ako sa LCBC. Take note, sa isang church pa naman. Ganun ako katalino talaga. Kasi every time na meron kaming public speaking o English 22, lagi akong bagsak. Kasi nanganganak ko mag-iisa, may kasama na tayo, na kahit matanda na tayo, na talagang, gano ko, retirement ang retirement of actually, kasi 17 na tayo, dapat pa-retire na tayo, di ba? Pero ganyan pa lang kami nagsisimula. Ako parang ngayon pa lang nagsisimula sa gawain because of that experiences. But do not eat salt. You know why? Because it is a sin. In the book of 1 Thessalonians 5:12-13, Apostle Paul said, "We ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace, be perfect, and so you are." If you are planning to look for a perfect church, the moment you transfer, that church becomes in. My dear congregation, my dear church, repeat after me. Recognize your leader. Plural pala, marami kasi. Recognize your leaders. Come on. Recognize your leaders. They labor among you and guide you in the Lord. Walang leaders na tamad. Medyo tamad po ako sa mga domestic na gawain sa bahay. Pero pagdating po talaga sa school, sa church, PKP kami. At yan yung alright? Remember that there are people who labor among you. They wanted you to grow in your relationship with the Lord. So make it a habit to notice and appreciate the unseen work your pastors do for your spiritual growth. Ginagawa po ng inyong mga pastors yung mga program para po masustain yung inyong spiritual growth. Supportahan po natin yung prayer meeting, yung visitation, yung Bible study, yung volunteerism sa outreach. Ito po kasi yung mga ministry na impress ng God sa kanila. I don't think gagayain po natin yung ibang Southern Baptist kasi successful. Yung program po ng church ay parating initiative ng Panginoon based dun sa context na kaya natin at ano yung need ng community. So parati po nating tandaan, kapag meron pong 200 watts na bulb na umilaw, kay Lord yun. At ina-articulate yan ng leader sa congregation. Tayo dapat yung, Lord, pakita mo nga sa akin ng vision kasi parang ang hirap.
ay funding, I don't think I don't think that is justifiable. Ang tagumpay po ay kapag sumusunod tayo sa Panginoon. The moment you obey, that is already a victory. Okay? Next, in verse 13a, ang sabi, them very highly in love because of their work. So, repeat after me, 1, 2, 3, go. Na-involve sa stata. At higit sa lahat, dapat hindi tayo ang nagpo-propagate ng fake news. Tumingin kayo kay Pastor Jeff. Why? Because this will hinder your pastor to do what God has called them to accomplish. Kasi pati kayo i-address. Dapat sila ay going to Judea, ang pa rin ang gatas. Alright? So when you value and esteem them deeply, wherever you go, either you are a student, you are a businessman, you are a parent, alam mo na, I have to shine for Jesus. Because when I do that, you know, you're also encouraging your pastors. Yung bang nakikita na, aba, nagbunga na itong young people na to. Diba? Alam nyo, may season talaga na walang nabubuntis na young people sa amin. Alam mo, sabi ko, Lord, thank you kasi tama yung preaching natin ng purity. Pero kung buntit dito, buntit doon, di ba? Alembong dito, alembong doon. Tapos hanggang may nagta-transgender pa rin. Medyo malungkot kami doon, but they will accept them. Pero syempre, that's very challenging for us. Because it is only the gospel that has, you know, the transforming power of the gospel will transform you, not the pastor's preaching. Ang gospel ang mag-change. But then, we want to see kahit after 10 to 15 years yung fruit. And lastly, 13b, ang sabi po dito, be at peace among yourselves. Alright? Tumingin nga kayo sa inyong katabi. Men of peace ba yan? Palaway ba yan? Meron ba yung spirit of division and disunity? Alright, ano po sinasabi rito? A culture, or rather, pursue, recognize your leaders, value and esteem them deeply, and pursue peace in the church. Let's ask God for His power, His anointing, His blessing, His favor, sa people of Panginoon. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Pastor Nas, ipangalan mo ang salita ng Diyos. Pagsikapin mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himugin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo ng walang tuturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Mag-iis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanin mo ang tungkulin ng isang makaharap ng magandang balita at tuparin mo na lubos ang iyong paglilingkod. Salamat po, dakilang Diyos,
sa inyong banal na salita na siyang magiging gabay ni Pastor Nars. Magsimula po ngayon sa kanyang new journey with you, O God, bilang iyong alipin at lingkod. As we ordain him, Lord, to the ministry of the gospel of the Lord Jesus Christ with the innumerable churches, at ang kasama po namin dito ang mga konsero ng Voice of Hope. Dalangin po namin ang iyong gabay at ang iyong basbas sa kanya. Patuloy mo po siyang pagpapalain, O Diyos. Use him mightily for your glory and for your honor. Pagpalain po ang kanyang pamilya. Pagpalain mo po ang kanyang ministry. Pagpalain mo po ang lahat ng mga kawan na nasa kanyang sipod, Panginoon. At umaasa po kami, Lord, by your grace, by your mercy, and by your great favor, patuloy mo po siyang gagamitin, Panginoon. We dedicate him into your hand, Lord. And bless him. Tuloy nga po na salamat, Panginoon. Dahil naniniwala po kami na simula ngayon, you will display your power, your blessing, your goodness, and your favor sa kanya. Give them wisdom, Lord, sa lahat ng kanyang mga gawain dito sa church. Patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan, kalusugan, at mahabang buhay, Panginoon, to bless your name and to honor your name, Lord. Maraming salamat, and we dedicate him into your hand, maging ang kanyang family, at ang blessing ito, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and everybody say, Amen. Huwag naman akong pahuli. Kunting aral naman. Kakaya naman yung mga bata dito. Yung mga bata dito ng araw, nagdalaga na, naging professional na. Kaya naman sa kanila na ano naman i-aral ko sa kanila. So, yan. Naging hamon din kayo sa akin para magpatuloy ng maglilingkod. Bagamat siguro, hindi din siguro, yakin na siguro. May siguro pa rin, no? Yeah, ito na kasi nawag din ako. Confirmation na tinawag na talaga ako ng Panginoon. So, ako yung pastor, hindi yan kasi pinapangarap eh. Mayroon pangarapin isang bagay na ayaw mo naman. Sabi ni Pastor Kaali kanina, tama, wala nang pera talaga dito. Bisa na, namumutang ka pa eh. Oh, hindi, pero ang blessing ng Lord, ano yan, tuloy-tuloy yan, susustain yan ng Panginoon. Hindi naman yung babayaan na maghihirap ang isang leader, isang worker ng Diyos. Kaya na siguro ginawa ng Panginoon, inuunan niya muna, sige, mag-abroad ka muna, yan daming pamilya mo. Dahil po dito sa Pilipinas, never ako magpapastor. Dito. O sige, ngayon, naka-abroad ko kahit paano, nag-aaral ko anak, tapos na sila. O ngayon, siguro sabi ng Panginoon, buti na kita tawagin. Papayag ka na siguro. O ito na nga, nandito na ako. So, salamat na marami sa Panginoon dahil tama nga po, Lord. Hindi nga ako pumili sa iyo. Ikaw nga pumili sa akin. Kaya ako naging pastor ngayon. Thank you, church, congregation, elders, deacon, council. Siyempre, ang bagong pamilya natin, mamamka. So, dito sila. Salamat na marami. Thank you.
am happy in the service of the King. Sing. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. For the sunshine and the shadow I can see. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. To be standing and forever I will cling. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Thank you, Lord. Thank you. Salamat po marami Panginoon sapagkat hindi ko po pinangarap ang bagay dito Panginoon. Ngunit binigay mo po Panginoon. Salamat po sa alalay, suporta ng mga membro, church council members, lahat Panginoon. Salamat po Lord sapagkat sa hindi naman pong kalaki na kakayahan Panginoon. Ako po tinawag mo upang magiging ko dito. Siya nawa ang gabay namin mula ngayon at sa pagkailanman sapagkat sa matamis na pangalan ng ating Diyos sa pagkadalangin at sa salamat. Amen. Amen. Natapos po ang ating pinakahihintay na event ng matiwasay sa biyaya po ng ating Panginoon. At wag po tayong aalis sapagkat may mga pagsasaluhan po tayo na inihanda rin po ng mga kananayan. Two pastors na na-commission din po ngayong araw na to, si Pastor Samuel and Pastor Lester. Ipost mo muna. Nakakaya, ipost mo muna. Kasama yan, kasama yan. Po tayo mga kapatid. Sige na, paganda niya. Sige po, i-set up na lang po siguro natin yung ating
pagsasalusaluhan. Sa likod. At dito na rin po natin, Pastor. Yan. Yung ating mga pastors po, from Magkat. Wait lang. po. Nahiya ka bigla. Hindi ako nahiya. Serve na lang po. Papayimas ka. Papayimas ka, papayimas. Ay, si Pastor, si Pastor. Mga ating pastors na Lord, for this fellowship, may naman salamat, Lord, sa nabigay niyo po sa amin sa heart. Tayo, Lord, sa serve po namin, Lord, ordination, Lord. Thank you, Lord. Salamat po sa inyo. Pagdarayin po namin po ang food. Thank you po sa nila namin. Ito, Pinoon. Pagdarayin po sila. And Lord, may we enjoy this time, Lord. Ay po sa salo-salo. Pinagay po namin, Lord, ang presensya po ng baptism, Lord. Salamat, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Pastor! Pastor! Hi, hi. Hi! Wala nang Pastor ni. Kayo na yung sunod na magpapastor. Ayoko. Bakit? Wala lang. Sila, Kuya Seb, Kuya Jomel muna bago ka. Pero gusto nyo? Pero gusto nyo ganon? Hindi sa gusto, hindi sa You cannot refuse. Ano? You cannot refuse. Ano? Ano ba yan? Ay! Ito po yung sunod na magpapastor. Magpapastor. Daddy! Sino po? What did they do? They didn't play with me. But we're on the way to Boss Bay just after the ordination. Tuwa din sila. Sino? Pastor Jeff? Parang mga inosente mga tao dito. Tapos, natawa ko kasi wala nang tao dun sa lamesa nila, Pastor Jeff. Kaya nga Parang kanina, ano? Ano sa'yo? Spanish latte. Ano sa'yo? Hindi ko na videohan. Mga bagay na pinapaalis sa loob ng simbahan. Yan na.